forward. So, gisugdan natong series last Sunday. Si Pastor Ray ang nag-preach regarding sa moving forward. Kinsa na ba excited nga mo-move forward? Kinsa na excited nga mag-move forward? Amen. Marag tulo lang yun, Lord, ang excited nga mag-move forward. So, you know, as Christians, we are not designed to stay or to remain stagnant. Tama ba? Dili lang ta, we are not designed nga magpabilin kung unsa ta karon. Amen? So, we are designed to move forward. And para maka-move forward ta, muna itong hisgutan karon. Our theme this week is, pwede ba basahon na ito tanan? First slide, please. Sige, okay. 1, 2, 3, go. Okay, break, come. Kung sama na itong i-break karong buntaga or karong adlaw. So our key text is makita gihapon sa Deuteronomy chapter 1, verses 6 to 8. Okay, when we were at Mount Sinai, the Lord our God said to us, "You have stayed at this mountain long enough. It is time to break camp and move on. Go to the hill country of the Amorites, to all the neighboring regions, the Jordan Valley, the hill country, the western foothills, the Negev, and the coastal plain. Go to the land of the Canaanites and to the Lebanon, and to all the way to the great Euphrates River. Look, I am giving all this land to you. Go in and occupy it, for it is the land the Lord swore to give to your ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, and to all their descendants." So si Lord magabless sa iyahang word. So a little background, ana nga passage. Mount Sinai is the mountain which represent God's presence. Asa ang presensya sa Ginoo. That was Mount Sinai. Kung asa ang presence ni Lord nga nahimamat ni Moses, nahimamat ato niya nga panahon, and then where God's law and instruction were given. Dito to tong 10 commandments na dito. And aside from that, dito naga-instruct si Lord kay Moses unsay dapat niyang buhaton. And Mount Sinai is not a bad place. It is actually a good place. Siyempre, na ang presence ni Lord dito. Naa ang instruction ni Lord dito. Dito nadawatan ni Moses. But Mount Sinai is not a right place to move forward. Nga naman good siya, the moment that we have encountered the Lord Jesus, the moment nga naluwas ta, usahay, gusto na lang yun nato magpabilin kanunay dara sa comfort sa presence ni Lord. Amen. Manag, gusto na lang nato nga permi kauban si Lord, permi na lang ta atong ngawong dara na lang permi sa simbahan. It's not a bad thing ha. It's a good thing, but dili ta gitawag lang ni Lord to stay ana nga level. We are called to move forward. Bagasang move forward sa Bisaya. Muabante, mupadayon, or sa tong term, mulakang paabante. And that is Mount Sinai. And sometimes, napuna sa atua. Nga, we just love lang yun nga, ang comfort lang ang mulingkod sa church. Amen? Maminaw kay pastor or kay pastor, dara lang may kutob. But the Lord did not design us para lang dara. Gitawag ta to move forward. Inay mong tapad, move forward. Move forward. Move forward yung taan ni Ron. And that was the place ha, Mount Sinai. The place. Next is the promise. Katong sa verse na to nga gibasa ganina. The promise was this: I am giving all this land. Not dubli. This land. Daghan dyan nga land. Daghan ito yung i-mention dito. I am giving all this land to you. Kay kinsa na-address kay Moses o sa Israelites, God's people. And we are, as we have received, sa ang nadawatan nato si Jesus Christ bilang atong personal nga Dios og manluluwas, we have now, kumbaga, we are given now
the recognition or acceptance nga anak na ta sa Ginoo. And this word, I believe that this is also for us. Gi-promise ni Lord sa ilaha nga, I am, sa verse 7 sa Deuteronomy, I am giving all this land to you. So dito sa place nga sa si Lord, naa siya'y gisaad pod sa iyahang katawhan. It speaks of all means abundant life na andam, gi-prepare na ni Lord para sa iyahang katawhan. It's God's fulfillment sa iyahang katawhan. That was the promise. And kinsay gusto mabot sa promise ni Lord? Amen. Gusto tag maabot ana sa fulfillment yun nga kung unsa gud ang gidesign ni Lord sa atua, sa akua, sa inyuha is maog yoy i-live nato, maog yoy ikinabuhi nato. Kay there is no, kumaga walay mas mulabaw sa kanindot, sa dapit nga naa ka ilalom sa kabubuton sa Ginoo. Amen. So ana ang promise ni Lord sa ilaha, I am giving all this land to you. So hawod kayong promesa ni Lord, no? Amen. Gusto gud ganita tanan kinsa goy dili ganahan mahimong dato, mahimong successful, mahimong great. That's part of God's plan. Pero ang promise na asay, next slide please, it has the process. May proseso. Dili pwede nga mo abot lang ta didto nga murag gud siya instant noodles pagbutang nimo ininit kay luto na dayon. Dili man inana si Lord. Yes, naay saad si Lord, pero kinahanglan nga moagi tag sakto nga proseso. Ang Christianity, ang pagiging Kristohanon, dili man gud siya tawag ani with just a blink of an eye pagpayong nimo na naka sa promised land usa na nagteleport. Dili man ingana, but we have to undergo sa process. Amen? Kay usahay, gusto tag breakthrough, pero di ta gusto breaking. Nga wala may pamaagi God si Lord para ma-fulfill ang iyahang gusto mahitabo sa ato ang kinabuhi is that we should undergo sa process. Di ba, dili man ka mahimo licensed public teacher, pag di ka mo eskwela education, pag di ka mo take of exam intended for teachers and other profession. Proseso ba, dili ka maabot sa kung unsa ka karon sa nag-graduate na nimo karon kung wala ka nag-eskwela. Amen. So, the process for us to move forward para makaabot gingon pa ni Pastor Ray before was moving forward will lead us to our destination. Dili ta maka-move forward, dili ta makaabot dito pag dili ta moagig proseso. Ingnay mong tapad, process, igsoon. Lahi po ng process food ha, lahi na po na. But, proseso sa atong pagkakristohanon, kaya I believe that each one of us, kabalo mo, naagigiandam si Lord para sa atua. Matag-usa sa atua. Kanang gina-imagine nato nga best para sa atong kinabuhi. More than that, ang i-prepare ni Lord. That was stated in Jeremiah 29:11. Amen. So, it's time balik sa dito nga slide nga. It's time to what? Break the camp. And we will discuss unsa dining camp unya. Take note of the word. Before move on nga word, unsa ang word nga nauna? Break. So sa atong pa, it is necessarily kinahanglan gyud nga naay breaking nga mahitabo bago ang moving on or moving forward nga mahitabo sa atoa. Are we excited? Excited na ba ta nga move on or basin karon nagduha-duha na ka, oh my God, naman day breaking dili lang sa Lord. Pero mo kung ginaingon nga walay mas lami, walay mas ikakumpara sa kinabuhi nga nagpuyo-luyo sa kabubuton sa Ginoo. Kanang kanta nga, break my heart, Lord, for what breaks yours. Buak ako, Lord, kung mao'y kinahanglan para lang imong kabubuton mo'y matuman. Amen? So the process unsa break camp. Kaning camp, namago ni sila sa Sinai, they stay there for 1 year.
1 year ha, pero giingnan na sila ni Lord nga, huy, dugay, na kayo mo dara nagstay. It's time to what? Break the camp. Be brave to break the camp. Inay mong tapad, pangisugi, igsoon. Pangisugi, be brave. Recognize that you should break that camp na nasa imuha karon. Discuss na to sa ng camp later. Endure, take action para ana. Kay dapat kabalo ka kung asa kagikan ug asa imuhang padulngan. Amen? So next is, what does camp means? So gibuhatan ako acronym C, stand for kani, we should break our comfort zone. Kinsa pa diri nagpuyo sa iyang comfort zone? Kung ingon ako ba nga okay lang ko nga tong ingon nila nga 4-piece ba na tungko, paminaw, pasinaw, pauli. And then, inana na ba, but we should break that comfort zone and move forward sa unsay gusto ipabuhat ni Lord sa atua. Things that, nga okay na lang ka, nga ingana ka, okay na lang, nga inani na lang ka nga level, pero dili pa day na okay para kay Lord. The Lord is calling you to move forward, get out from your comfort zone. It took me a while po before getting out from my comfort zone. Before kaninyo garo nakita nga naggunit og microphone, nakatry pa ko nga mangurog pud ang kamot, mangurog ang lips jud literal sa una mangurog because sa kakulba, because speaking in public places was not my comfort. Kumbaga sa personality nga naa ka being introvert, mo speak ka dara atubangan is not dili gud lalim, pero the Lord called me to go out from my comfort zone. Moingon ta nga dili na to kaya, pero how will you know nga dili mo kaya? Not unless imong itry. Kay dara sa mga situation nga abi nimo dili kaya nimo and then na-overcome nimo, dara nimo ma-recognize nga it is not you, it is the Lord nga maoy gidala nimo ana nga situation. So, pila naman ta ka years nga nagpabilin nga comfortable sa pagiging comfortable. Komportable na lang ta nga mahimo komportable, na stagnant na lang ta ana nga butang. We are meant for great things and we need to cooperate. Kinahanglan ta mo cooperate kay dili ta kaya dadon ni Lord dito sa promised land. Dili kaya ni Lord nga i-move forward ka kung ikaw mismo nagpabilin imong tiil nga dili mo lakang. Dili nimo desisyonan ba nga mo go outside anang comfort zone nimo? Maybe your comfort zone, wala ko balo kung unsa inyong mga comfort zone, but this time, it's time to break that comfort zone. Amen? Komportable na lang ta nga naluwas ta. Komportable na lang ta nga wala tayo ginahimo dara kay Lord. Yes, assured man yun ta nga ma-save ta. Pero lahi yun tong natay ginabuhat para kay Lord. Then, go out from our comfort zone. If na opportunity ihatag sa imo diri sa church, grab it. Say yes. Never say no, gani daw. Never say no. Say yes dira kay Lord. Kay para man na kay Lord. Amen? And the next is A, stands for kani. Next slide, please. Letter A stands for anxiety. Ay, naglag. Ato ang technical, sorry. So, A stands for anxiety. Kani daghan karon, especially to the youngs, nga naay mga ingani nga mga feeling. You have to break that anxiety. What is anxiety? What are the things that you're afraid of? Kumbaga mga fear nga nasa imuha, mga overthinkings nimo, we have to break that camp, we have to break that anxiety. Kaya kung magpabilin ka dira, wala gyud kay maadtuan. Sige lang kag problema sa imong problema, you will be stagnant. We have to break that spirit of anxiety. Amen. Siguro ang mga Israelites sa una nahadlok pag sila mohawa sa Mount Sinai kay
comfort na magud sila dito. And wala sila kabalo unsay naa sa unahan. Afraid of the unknown ba? Pareha sa ato asahay, dili lang ko mo try kay basin dili na ko kaya. Dili lang ko mo try kay basin mahadlok manggod ko, basig ma-fail. Basig unsuccessful. Pero the Lord wants us to break that kind of spirit of fear, overthinkings nga naa sa atua. Amen. Fear will hinder us. Mo'y mahimong babag sa atua ba? Nga makaabot sa gusto ni Lord nga padulngan nato, paadtuan nato. Dili ta pwede nga magpuyo lang sa kahadlok. Kay kung naana ta kay Lord, God has given us love that casts out all fear. Run to God for He gives us the perfect love. Nga maoy, kumbaga, maoy mahimong key nato para mawala tanang kahadlok nga naa sa atua. The only thing nga we are sure of is si Lord kanunay nagauban sa atua. He is with us, He will never leave us nor forsake us. If God is with us, who can be against us? Amen. So break that anxiety nga naa kakaron. Maybe some of you naa. So the Lord wants us to break that spirit. Kay mo magoy nagababag sa imuha para makapadayon. Next is M, stands for mess. Pwede ba isulti na to? Mess. Mess means is the dirt that we have, the sin that we have, or the wrong relationships that we have. The Lord wants us to break that mess for us nga maka-move forward. Dili nimo makita ang para gyud sa imuha if nagpabilin ka dara sa mali nga relasyon. Amen? Nindot kayong plano si Lord sa imuha, pero kay tungod you insist to stay in that wrong relationship, then therefore, dili ka makaabot sa angay nimo padulngan. Mess is the sin or sin nga dugay na natong ginataguan. This is not just for the unbelievers, ang sala, kay even kita, Christians, still, at some point, naagihapoy sala nga ginataguan. And the Lord wants us to break that sin. Break it. Break it, kay maunay nakapababag sa imo, imbes nga mo sutoy nakaunta sa pagpangalagad sa Ginoo, but you keep on dwelling ana nga mess, then mahimog yung mess imo ang kinabuhi. Gubot, samok, walay kalinaw. Kaya ba nato na himuon? Amen. And the next is letter P, break that paralysis. Or spiritual paralysis. The things nga di ba paralyzed? Pag mag-paralyze ka, for example, dara sa picture, that person cannot walk without the help sa uban. Nababagan siya sa iyahang sitwasyon because he is paralyzed. The question right now is, unsay naga-paralyze sa atua to move forward? Unsay nakababag sa atua, sa imuha, sa akua para mo move forward sa kabubuton sa Ginoo? It could be our past. Pwede nga past. Mga niagi na nga nahitabo sa imuha ba, pero dito gyapon ka nagpuyo. It could be the pride nga naata. Pride ba nga nung dili ta ka padayon. Kay basin, we are too full of ourselves. Nga dili na ta kabalong maminaw pod sa unsay instruction ni Lord sa atoa. Or even our present victories. Mga kadaugan sa present nato karon. Nga dili na lang ta gusto nga move forward kay okay na ta ani nga situation. Or else, it could be our sickness.
Kinsa diri na yung mga sakit. Break that sickness, break that paralysis nga nagahinder sa atua sa pagpangalagad nato sa Ginoo. Break that in the name of Jesus. Kay wala man goy ang breaking, kumbaga dili man gud ta makahawa pud ani nga mga sitwasyon without the help of the Lord. Kay kung kita lang sa ato ang kaugalingon, balik-balik na lang na ang cycle pero di ta kahawa gihapon. But when we allow the Lord to break that camp na nasa ato karon, mga sitwasyon sa ato karon nga komportable na lang kaayo ta, mga overthinkings nga naata, mga sala nga naata, allow the Lord to break that camp. Have the obedient heart and humble heart to allow the Lord nga maoy mag-break ana nga spirits sa imuha. Sa ato what paralyzes us nga nung dili ta kaampo? Go ta dali medyo practical. What are the things nga nagparalyze sa imuha nga nung dili ka kabasag pulong sa Ginoo? What are the things that paralyzes yung anong lisod gyud kayo atong simbahan? Lisod kaayo i-share sa pulong sa Ginoo. So we have to break that camp. Kay sayang ang promised land ni Lord kung dili ta ka move forward. And bago maka-move forward, naatay wagtangon, naatay putlon, naatay walaon sa ato ang kinabuhi. And are we willing? Willing ba ta nga magpa-break kay Lord? Amen. We should be willing. Kay we are, kumbaga mga anak sa Dios, as anak, mutuman man yun taginikanan. Not unless rebellious ka nga pagkaanak. Amen? So we should be obedient. Next slide, please. When God breaks us, it is painful, but purposeful. Dili man gud si Lord muhatag, dili siya muhatag og breaking. Dili nga bukagon ang nadara sa imong sulod. Dili nga, kumbaga dili kaniya i-break og taman kung wala siya purpose nga nang imuhan ng ginaagian. Yes, nakasakasakit karon, nakasa breaking moment nimo karon, pero that's not your final destination. The Lord is molding something sa imuha para maabot ka sa iyahang promised land. Kay usahay, ganahan lang tamutan sa promesa ni Lord, pero di ta gusto aning painful. Amen? Dili ta gusto sahay masakitan, kay nga naman, sakit man. Pero lahi baya ang sakit nga gikan kay Lord. Sakit nga ginaalaw ni Lord nga mahitabo sa atoa because naa siya'y gusto ipabuhat sa atoa or naa siya'y gusto mahitabo sa atoang kinabuhi. And it speaks personal yun sa ako ang word. The moment when God says, break the camp and move on. Sometimes, the things that hinders us to break the camp is the fear that we have. Lord, paano na lang? Daghantag what ifs sa kinabuhi. Pero wala man gud ka gitawag ni Lord, wala ta gitawag ni Lord para mabala ng tanan sa unahan. But He just want us to be obedient sa iyang instruction karon. Lord, kung i-break na ako ni Lord, kung tanggalon ako ni Lord, kung walaon ako ni Lord, launsaon na lang yun ang nasa unahan. But no, God, whom we are serving is the all-knowing God. Kabalo siya bago pa man niya gikuman sa mga Israelites, bago pa man niya nagisulti, nakabalo na siya unsay na sa unahan. Amen. And sometimes it's hard. The Lord will test us, ani. Nga breaking. Labaw na our theme this year, sa gani, surrender. Testingan ni Lord kung asa ang kutob nato kaya
surrender. Pues, surrender inyong gusto, then I will break you to the things nga gusto nimong i-surrender. When God breaks us, it is painful but purposeful. Dili man gud na mo break si Lord para wala lang. Gusto lang niya makita nga gahilak ta. Ana ba si Lord? Siguro kung kaaway na to, pwede. Ganahan kayo makakita nga nag-uol ta, naghilak ta. Pero si Lord dili. I know that pain will turn into purpose. It is for our own good. It is for our own benefits. Para gyapon na sa atong kaayuhan. Munang sahay, careful ta sa atong prayer. May nga ta, Lord, shape me, mold me, and make me the person you wanted me to become. Lord, gusto na akong mulakaw yun sa imong kabubuton. And here, time comes, nagihatag ni Lord ang dalan padulong sa iyang kabubuton mo, back out na kakaisakit kaayo. Si Lord, magod, He is a faithful God. And He wants every one of us nga mulakaw gyud sa iyang kabubuton. Pero man ang ginaingon nga dili lalim ang paglakaw sa iyang kabubuton. That takes a surrendered heart before Him. Surrender. Pag may nga tag-surrender, okay. Wala na na daghag questions. Wala na na daghag conversations, arguments. Lord, ingani man gud Lord, kung i-break na ko ni Lord, unsa na lang Lord? Kuan man gud dapat ingani sa Lord. No, the Lord wants us total surrender. When He tells us to break, break it. Ngay mong tapad break it. Break it. If it is the only way para mulakaw ta sa kabubuton sa Ginoo, so be it. Kaya, so there are some Bible characters nga niagi ga breaking, pero that breaking kay na ay purpose. Number 1 ay na is, kinsa nakaila kay Joseph the dreamer. Dili si Joseph nga silingan ninyo, but katong naa sa Bible. Si Joseph, grabe naagian si Joseph, sold into slavery by his brothers. Gibaligya. Kinsay nagbaligya, iyahang kaugalingong mga igsoon. Iyahang kaugalingong pamilya. And falsely imprisoned, nakulong pagyod siya. Kumaga, grabe ang breaking nga nahitabo kay Joseph. Joseph experienced years of betrayal and injustice. Daliman ka, ibaligya ka sa kaugalingon nimong mga igsuon. Napriso pagyud ka sa dili maong akusasyon. Breaking or dili? It will break your heart. Sakita naman gani ka nga gibulagan kag mali nga tao. Sorry. Ingana no, how much more? Si Joseph, why sala si Joseph? Dili pa gyud siya ingon nga unrighteous, but he is a righteous man before the Lord. Tapos gibaligya, nagpakaalila, gikulong nga dili mao, dili tinuod ang rason, and after ana nga breaking, kani ang nindot nga nahitabo kay Joseph. Never na ako nabasa sa Bible that Joseph murmured before the Lord God. Ningon nga, Lord, wala, unsa naman yung tawon ng kinabuhi? Kapuya ba ani? Nangalagad man unta akong tarong sa imuha, nganong inani akong sitwasyon, nganong naa naman ko sa naabot ani nga season, wala nyo na nabasa sa Bible, kay wala ko man na nabasa. Never! Ang giingon pag yun ni Joseph ato nga time is, sa iyang mga igsuon, you did it, kumbaga, gihimo nila because the motive was evil, pero the Lord make it for good. Ingana unta tag mindset like Joseph ba, nga sa moment nga nata sa breaking season nato, dili nato hunahunahon nga, problema na po. Naunsa naman yung kinabuhi, bago pa kayo tanahuman sa isa, na po isa. But let us think of it positively that out of that painful situation nga naa ka, the Lord
is allowing you or leading you to His purpose. Kay daghan pwede i-mold si Lord sa sitwasyon nga ginakalagutan nato or dili taganahan. Amen? So Joseph, he was broken because of his brothers, but those breaking moment ni Joseph brought him to promotion. Na-promote si Joseph as second in command of Egypt next to the king. Na mo'y ni-save pod sa iyahang mga pamilya. Woo, hallelujah! Kisay gusto nga i-promote po ta ni Lord. Pero agian po nato ang proseso. Gamay na lang yun ni amin sa mga gitag process. Amen! And the next character is Job, kani. Ako mango dili siya mubasa sa Job. Kaya na siya dili ko, maluway ko kong Job, mahadlok daw siya mubasa sa book of Job. Kay tungod sa nahitabo kay Job. Pero diri nimo makita ba nga, lost his children, namatay tanan niyang anak, tanan nga kabtangan na naa siya, ang health niya na siya, kay di ba nasakit siya? Ano ito yung sakit? Sa panit, di ba to? Sangla. Yung physically and emotionally. Grabe. Mawala lang ganyan ito 100 mo, tara tagmaunsa. Kasi nagkuha sa 100, wala na lang ginari sa wallet. Wala man kay wallet. But si Job, tanawag ninyo si Job, tanan gikuha sa iyaha sa Ginoo. Dili si Lord ang nihatag ana. It was written in the Bible that God allowed it to happen kay Job. Kay kabalong si Lord nga dili mo talikod si Job sa iyaha. That breaking nga nahitabo kay Job is that unsay nahitabo after ana? Yet his faithfulness during this trial led to his restoration, where he received twice as much as he had before. Tungod sa nahitabo kay Joseph, giwala man tanan sa iyaha, pero nagpabilin siyang matinud-anon kay Lord. Sometimes sa ato mawala, wadan lang ganitag kwarta, muyon na lang taglaya mo simba, oy. Naghan kay kong problema. Moingon si Joseph na ulaw, ay si Job, maulaw po mo. Job, tanan giwala, pero nagpabilin nga matinud-anon. And that breaking leads him. Gibalik ni Lord tanan nga nawala sa iyaha, doble sa nauna. Amen. So kaya ni Lord ihatag sa ato unsay gisayangan nato nga nawala sa ato kaya niya na ibalik twice, thrice, 100 times the moment that we will be faithful pod sa iyaha. Kaya? Amen. Amen. So, next is si Peter. After confidently claiming, di ba si Pedro, sikat kayo si Pedro sa pagiging, ang sa tawag ani, dili lagi ta ka-deny, Lord, di ta kabiyaan. Balag mo, biya na sa imuhang tanan, kinsa na nakadungog ana nga saad. Di ta kabiyaan, magkinaunsa man, pero sunod bulan, tuwa na sa uban. Agree ko. Si Peter, he was claiming that he will never abandon Jesus, but then he abandoned Christ. He broke down in tears following his 3-time denial of Christ. Ang nakanindot lang kay Peter, kay the moment na na-acknowledge niya nga nakasala siya sa Ginoo, grabing hilak niya, and then, which lead to his restoration and empowerment as a leader in the early church. Nahimo siyang leader sa simbahan kung atong mga panahon. Unsay gi-break kay Peter ani nga season? Peter was known for being impulsive. Kumbaga desisyon, pataka ng desisyon dayon ba? Pataka ng istorya. And the Lord allowed that situation para mamold pod si Peter. He breaks that kind of attitude, being impulsive. And sometimes, sa situation nga ginahatag ni Lord sa atoa is that the Lord is molding us sa pamatasan nga dapat naa sa atoa. Amen?
Kay basig parehas kay Peter, pataka ratag desisyon, pataka ratag, hype kay ko karon, mga lagad ko kay Lord. Sige, mato kog simbahan mo, simba ko, apil kog cell group, sunod bulan, di na makitag simbahan. Wala na diri ha? Wala na diri. Nga na God nga, because the Lord is molding us day by day in every situation. Ayaw tanawan na nga sitwasyon na problema. But, isa man gud sa ako ang na gina-apply gyud sa akong kinabuhi. The moment nga na situation nga mo arise, problem nga mo arise, conflict nga mo arise, my prayer is always inani, Lord, unsay gusto na pud nimo nga makatunan nako ani nga situation. That's purpose. Kay I've been ma-remind magyud ko gud kanunay sa akong prayer nga mold me, shape me, make me. Kay gusto jud ko mulakaw sa kabubuton sa Ginoo. And here comes mga conflicts. And sometimes makalimutan sa tong ampo no. But meditate and try to understand unsay hulma ni Lord sa imuhang kinabuhi. And then the last person is the bleeding woman. Kinsa nakailaan ni? Katong babae nga gidugo for 12 years. 12 years. Nag-depend siya, nahurot na iyahang resources. Nag-depend siya sa iyahang kwarta. Nag-depend siya sa iyahang medicines. Nag-depend siya sa doktor. Pero the Lord broke it all. Gikuha ta na ni Lord. And wala siya laing padulngan, but Jesus. And through that, she was healed. Ani magod sometimes, church, si Lord, di na mulihok pag napatay ginasaligan. Dili na siya mulihok sa, di siya mo show up pag napakay ginasaligan. Napakay ginadependahan ba? Okay, kaya pa man siguro, ingani akong buhaton, ingani akong calculated risk. Pero just like the bleeding woman, dadun ta ni Lord sa sitwasyon nga wala na tay saligan, but siya lang gyud si Lord. And it's not easy. Ingnon ta mo daan, dili siya sayon. Kay mahadlok naman gani ka nga wala na ipang allowance imong anak sunod semana. Kinsa naka-try anak mga mama. Madlok na kapag ang bugas good kay hapit na mahurot. Patay, asa na po ta makakuhaan ni bugas. Mahadlok na tapag, sinsilyo na lang ang bilin sa kwarta. Amen? But the Lord will not move not unless napatay ginasaligan. He will break us to that dependency nga naata, to the things that we are dependent of, and there, He will show up. And that faith sa bleeding woman, mo allow sa iya to move forward, to walk on the will of the Father sa iyahang kinabuhi. So are we willing to be broke? Kaya ba nato magpabuak kay Lord for the things para lang gyud matuman ang iyang kabubuton sa ato ang kinabuhi? This road will be narrow. Lisod. Lisod nga dalan ang mulakaw sa kabubuton sa Ginoo. Asa ka sa pahayahay karon lisod sa unahan or lisod karon pero hayahay sa unahan. Then be willing to be broke. Be willing to be broke. Amen. Pwede ba manindog tang tanan? Hallelujah, Lord. So, in conclusion, breaking brings healing. Breaking brings miracles. Breaking brings peace, kalinaw. Kay lahi ang kalinaw nimo nga despite sa imong situation wala ka kasabot pero nakabalo ka nga mao nay kabubuton sa imong Ginoo. Sa imong Ginoo nga ginalagaran, then you will be at peace. Balag chaotic na dara gubot imong palibot, but still you know that this breaking brings peace inside of you.
And then lastly, breaking brings us to the promised land. Himani Church, that the Lord will not lead us. Dili taniya kayang dadon sa promised land. Dili taniya kayang dadon to move forward if we will not let Him. Dili nato siya tugyanan nga mo'y mamuhat sa atong kinabuhi. So whatever it is, ngay mo ginadala-dala karon, na paminaw nimo, mao na hinungdan nga nung dili ka kasutoy sa pagpangalagad sa Ginoo. The things nga hagbay na conviction from the Lord to break it, to stop it, to cut it. Dugay na ang tingog ni Lord nagahunghong sa imuha nga naka-break it, but still imo ginakuptan karon. Now is the time to give that to the Lord, to surrender that to the Lord. It could be that sickness nga nakakaroon. It could be that a relationship nga nakakaroon. It could be the finances that you have, the work that you have. The Lord wants us to break that camp. Hallelujah, Lord. And the Lord is inviting us to break that camp right now, church. Gusto ka mo move forward? Gusto ka mo adto promised land? Gusto ka mo lakaw sa kabubuton sa Ginoo? Then the question right now is, are you willing to be broke by God? Hallelujah, church. Daghang mga dagko nga butang nga giandam si Lord sa matagusan nato ka kinabuhi. If na may person nga gusto gyud nga move forward ka, it is God, it is the Lord. Pero basi naapay tago sa kinasuluran nato nga wala pa nato na break. That is why mao'y nakababag sa atwa sa kabubuton sa Ginoo. And if you want that to break, that camp, that thing ay mong ginadala-dala karon, church, I invite you to come forward and surrender it to God.